para himayin natin ang mga opinyon patungkol sa epekto ng social media sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kaya tara na po at tumutok dito sa programang patuloy na nagbibigay sa inyo ng impormasyon at balita tungkol sa nagaganap na kauna-unahang impeachment ng Chief Justice ng ating bansa. Ito ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang mainit na Martes po sa inyong lahat. At mainit po sa labas, lalo pong iinit dahil maganda po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Nick, napakaganda po nito nagaganap na impeachment trial dahil natutuklasan natin ang isang venue kung saan ang ating mga kababayan ay nakakapag-usap ng mga issue at nakakakuha ng impormasyon. Hindi po ilingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay ang texting capital. Dito kaya sa discussion ng impeachment nagiging capital for social media discussion na rin kaya ang ating bansa. Ako po si Attorney Mark Astrodas, magandang hapon po sa inyong lahat. At hindi mawawala ang boses ng ating kabataan dahil ngayong hapon marami tayong mga bisitang estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan. Mula sa Bicol University, Letran Calamba, Holy Angel University sa Pampanga, Wesleyan University sa Nueva Ecija, University of Rizal System, Bataan Peninsula State University, Laguna State Polytechnic University at AMA sa Malolos. Mamaya po ang kanilang mga katanungan ay hahatid natin para sagutin naman ng ating mga bisita dito sa studio. Tama yan, Nick, at napakaganda at kasama natin sila dahil nangunguna ang ating mga kabataan dito sa partisipasyon sa social media at yung kanilang boses ay talagang naririnig. Pero kasama din po natin ngayong hapon ilan sa mga respetadong mga individual sa kanilang respective fields who will also give their input, their discussion on this particular aspect on how social media is affecting the impeachment process. Kaya napakaganda at mabibigyan po tayo ng pagkakataon na maintindihan ito na mas malalim at naghanda ang aking partner na si Nikki ng isang VTR para po maintindihan natin ang role ng social media dito sa nagaganap na impeachment trial. Habang mahaba ang break ng Senado, 23 senator judges ang inaasahang nagre-review ng mga ebidensyang naipresenta na sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ngayon pa lamang ay pinagdedebatehan na kung papaano boboto ang bawat senador. Ayon sa Social Weather Station survey na ginawa noong March 10 to 13, 51% ang nagsasabing hindi sila nakatitiyak kung gagawa ng patas na desisyon ang mga senador. 30% ang nagtitiwala sa pagiging patas ng mga senador at 19% ang nagsasabing maliit lamang ang tiwala nila na makapagbibigay ng fair decision ang mga ito. 66% naman ang satisfied sa performance ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile at 11% lamang ang dissatisfied. Pati sa social network na Facebook, pinag-uusapan na ang naging performance ng mga senador sa paglilitis. Marami sa mga netizens ang nagsasabi na ang boto nila sa 2013 ay nakasalalay sa kung paano magdidesisyon ang mga senator judges. Di lamang ang performance ng prosecution at defense panels ang pinupunan ng mga mamamayan, kundi pati na rin ang bawat kilos ng mga senador. May mga pagkakataon na hindi patas yung kanilang pag-judge kay Chief Corona. Pero meron namang iba na okay lang din naman, patas naman kasi nagbe-base sila sa ebidensya. Pero sa tingin ko, hindi lahat nagiging patas. Minsan naglalabas sila ng masasamang salita, pinapahiya nila, ganun. Dapat kasi pag nasa court, parang yung respeto naman sana hindi mawala.
maraming senator judges yung nagpapairal pa rin nung mga yung batas na pinag-aralan nila. Pero most of the time, meron kasing iba doon na makikita mong bias, na may sinusuportahan. Tapos yung iba naman po, nagpapapogi lang. Hati po yung opinion doon sa loob ng Senado dahil nga yung iba, niisip nila, ano yung mapapala ko? If ever na makonbikto, baka madamay ako doon sa magiging result ng impeachment. Pari-parehas lang yan sila, kahit sino dyan sa kanila. Walang isa dyan na mabuti. Lahat ba sila, nagsasabi sila ng mga totoo nilang Hindi naman na. Imbestigahan mo lahat yan kung hindi lalabas yung mga baho nila. Siyempre, hindi naman sila professional na judges, kaya marami kang makikita mali, ano? Kung minsan, mga medyo overacting, ganun. Meron naman okay na senador. Alam mo naman, may politikong kasama dyan, eh. So, yung popular will, yun ang susundin nila. May mga balimbing. Sa tingin ko po, sakto lang, tama lang yung ginagawa nila. Kasi bilang sa akin, isang estudyante talagang yung mga magulang ko nagpapakahirap, tapos nagbabayad ng buwis, tapos ganun lang yung mangyayari sa pera natin. So, sa akin po, fair po yung mga judges, fair po si Senate President. So, ayun po, okay lang po sa akin yung nangyayari sa Senate. Nauna nang inihayag ng ilang senator judges na ang pagpapasya nila ay mababase hindi lamang sa merito ng kaso. Importante din daw kasi ang sinasabi ng taong bayan dahil ang mga ito ang siyang bumoto sa kanila sa katungkulan. Di lamang ukol sa mga senador ang pinag-uusapan sa mga blogs. Samot-saring issue patungkol sa paglilitis ni Chief Justice Corona ang pinagdedebatehan din online. May epekto kaya ito sa kalalabasan ng paglilitis? Para sa Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan, Veronica Baluyot Jimenez. Kung paano po ito makakaapekto ay talaga pag-uusapan natin sa hapong ito at mapalad po tayo at kasama natin sa studio itong mga abogado, ito yung mga nag-iisip. Pero sila din po ay nagkakaroon ng, alam ko kahit na matatanda ngayon, Nick, ay nagkakaroon na rin ng parang internet presence or meron na rin buhay sa internet. Marunong na sila. Even 2-year-old kids ay marunong na rin po mag-iPad. Kaya paano kaya nito binabago yung ating society, yung ating politika? Pakilala na natin ang ating mga panauhin sa araw na ito. Simulan natin sa ating gawing left. At ito po, naririnig nyo na po ang kanyang opinion at kanyang boses sa maraming mga diskusyon sa telebisyon at mapalad tayo kasama po natin sa hapong ito, political analyst Sir Mon Casiple. At kasama din natin ang regular historian natin dito, si Professor Xiao Chua. Mapagpalayang hapon po sa inyo at sa ating lahat. Okay, at kasama po natin Professor Social Entrepreneur, Advocate at mukhang merong magandang career bilang isang television host, Sir Carl sa Tinitigan. At dito naman sa ating kanan, kasama natin ang isang vlogger, si Attorney Terry Ridol. At kasama naman po natin from the Student Council Alliance of the Philippines, siya po ang Secretary General ng kanilang grupo from the University of Asia and the Pacific, Gibi Gores. At nagbabalik din ang ating lawyer mula sa Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Trixie Angeles. At mapalad tayo siyempre at kailangan lagi pong na rin ang kanilang presence at hindi po pwedeng hindi balanse. Unahin natin from the defense, Attorney Dennis Manalo. At kasama din natin siyempre from the prosecution panel naman, si Representative Reynaldo Umali. Okay, yan po ang ating makakausap. At syempre, nabanggit ni Nikki kanina ang ating mga estudyante na inaasahan natin na magbibigay din ng kanilang opinion. Nick, gusto ko simulan by defining some terms. Dahil marami sa ating mga kababayan, bago itong mga terminologies na naririnig sa telebisyon at nababasa. At gusto ko itanong kay Attorney Terry, dahil siya po ay isang abogado, pero vlogger din po siya. Ano po ibig sabihin ng vlogging, Attorney Terry? At ano po ang parang qualification para ikaw ay isang maging vlogger? Well, lahat ng gusto magsulat o kaya magpahayag at ilantad ito sa internet ay pwedeng tawaging vlogger. Ibig sabihin na pipili lang siya kung ano yung platform na gusto niyang paraan, no? Kumbaga, anong site niya gustong ilantad ng kanyang mga pagtingin. At pwede na, ibig sabihin kahit yung simpleng 7-year-old, halimbawa, gusto niyang talakayin kung anong kinain nila kaninang lunch, halimbawa, pwede na niyang isang bulat yon sa mundo. No? Pero, syempre, hindi lang naman ganun kasimple yung ibang pagbablog, kundi marami din yung mga tulad ng political blogs, meron din yung
cultural blogs, meron nga mga food blogs na tinatawag, travel blogs. Ibig sabihin, anything under the sun can be discussed in a blog. Nais kong tanungin si GB Gores, no, itong Secretary General ng Student Council dito sa UANP. Marami ba sa inyong mga estudyante ang mahilig mag-blog? Yes, nagiging isa siya sa mga platform para sa mga political projects, campaigns, etc. And it has become very effective. In fact, most of the student councils, yung mga volunteerism projects nila, yung mga campaigns nila during the last student council elections were initiated through the internet, no, or the social media. So in terms of disseminating information and at the same time getting feedback from their constituents, ay nare-realize ito sa social media. Palawakin natin ng konti. Gusto ko itanong kay Sir Mon. Sir Mon, pag itong blogging, isang platform lamang or isang venue lamang kung saan makakapagpahayag nga according to Attorney Terry. Pero pag sinabing social media, anong pagkakaintindi ninyo sa term na social media sa kontekstong ito? Well, unang dapat sabihin dyan, ano? Ang audience ng blog ay ang buong internet. Magkamali ka nga ng pindot, mapupunta ka sa ayaw mong blog. Ibig sabihin, isang napaka-open na field yan. At sa tingin ko, habang may chismoso dyan, pero mahilig makichismis, ang blog talaga, at for that matter, yung buong internet, ay talagang mag-i-exist yan. Kaya parang, ako I would agree, no, na kahit anong topic, ano, mula sa bata hanggang matanda, at kung ano-anong mga usapin dyan, ay pwedeng ilagay dyan. Expression yan ng ating personalidad at ating lipunan. Nais ko namang tanungin ng ating historian na si Professor Xiao, ano, bago itong blogging, ano, base sa history, kumbaga, talagang ngayon pa lang ito nangyayari. How do you think this will change the landscape of our history, not only here in the Philippines, but all over the world? Okay, ang blog ay nagmula sa salitang weblog, no, nung 1990s or 1980s nung ininvento yung internet. Ibig sabihin, para yung diary. No, kasi log yan eh. So, ibig sabihin, una sa field namin, kung titignan mo, sinasabi kasi ng ibang teachers, huwag kayong kukuha ng internet sources para sa mga papers ninyo. Pero alam nyo, pwede nang pag-aralan yung mga blog na yan. Ayan, kapag ka nakakabasa ka ng mga blog ng iba't ibang tao, at iba't ibang klase ng tao, yan ay salamin na ng kasaysayan kasi nagre-reflect dyan yung issues. At kung makikita mo, no, sa palagay ko, mag-iiba ng matindi yung ating kasaysayan sapagkat nakita na natin to sa ibang bansa. Yung mga people power sa Egypt, sa Tunisia, sa Libya, lahat ito ay nabuo dahil sa mobilization na ginawa ng mga vloggers sa Facebook, sa Twitter, at iba pang mga ano. Kaya nga yung mga dictatorships, takot na takot. Diyan sa social media na yan. Kaya sa China, hindi malaya ang internet doon. So, ibig sabihin, dito natin makikita na kung takot ang isang dictatorship sa katulad na itong internet na ito at social media na ito, definitely this is a very powerful force na mag-shape ng minds ng napakaraming tao. Maganda nabanggit ni Professor Xiao, yung mga teachers na nagsasabing iba na huwag gamitin yung internet sources sa kanilang research. Gusto ko itanong kay Professor Carl. Carl, ito bang mga blog or itong mga sources sa internet, is this really empowering our students or is this really making them lazy and distracting them? It's very empowering. Lalo na ngayon na madali na lang mag-share. Dati kasi madali na mo mag-search. Pero ngayon, it's easier also to share. Yung konsepto ng curation, meaning may nag-filter nung information for you. Kung tama yung nag-filter or napagkakatiwalaan yung nag-filter, and marami namang mga sites and blogs na napagkakatiwalaan, tingin ko, as a teacher, we encourage them to go and read those blogs. Hindi na tulad, I remember nung high school ako, pangit yung pag-blog or internet yung source mo. Pero ngayon, medyo encouraged na siya in some circles, lalo na pag napagkakatiwalaan yung source. So I think okay lang yun. It's a welcome development. Tanungin naman natin ang defense itong mga abogado, si Attorney Dennis Manalo, no? Ito ba sa tingin nyo, itong social media nakakatulong o nakakasama sa kaso ni Chief Justice Renato Corona?